Ang ating ebanghelyo ngayon, Martes sa unang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, Abril 2, ay mula kay San Juan chapter 20 verse 11 to 18. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, Guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, ang sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating reflection sa araw na ito ay mula kay Brother Arnold Aviles ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community. May pag-asa dahil buhay siya. Napakalaki ng papel na ginampanan ni Maria Magdalena sa kwentong ito. Siya ang unang nakakita sa Panginoon matapos siyang nabuhay muli. Ang pag-iyak at paghanap ni Maria sa katawan ni Jesus ay nagpapakita sa kanyang malalim na pagmamahal at pagkamis sa kanya. Kaya't nang makita niyang muli si Jesus, nagbago ang lahat. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng kagalakan. Siya ay muling napuno ng pag-asa at ang kanyang paghahanap ay natapos na. Nakita na niya ang kanyang Panginoon. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na ang Panginoon ay laging nariyan para sa atin. Kahit na sa mga panahong pakiramdam natin tayo'y nag-iisa at nawawala ng pag-asa. Tulad ni Maria Magdalena, tayo rin ay maaaring makaranas ng mga pagsubok at kalungkutan sa buhay, ngunit tandaan natin na hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kapatid, tila ba malayo ang Panginoon sa iyo? Ibig mo rin ba siyang makita at maranasan? Alalahanin mo ang kanyang salita, "Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin." Jeremiah chapter 29 verse 13. Laging tandaan na ang Panginoon ay buhay at patuloy na buhay para sa atin. At dahil dito, tayo ay laging may pag-asa. Let us pray. Lord, grant me the grace to be hopeful at all times. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.